Hello. Welcome back po sa ating video today. So, ang ating pag-aaral naman ngayon ay mula sa aklat ni Propeta Jeremiah, chapter 23, verses 1 to 6. So, akin na pong babasahin at inyo pong pakinggan. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, nakakaawa kayong mga pinuno ng mamamayan ko, para kayong mga pastol ng mga tupa na pumapatay at ipinapangalat ang mga tupa. Kaya dahil sa pinangalat niyo ang mamamayan ko at hindi niyo inaalagaan, parurusahan ko kayo. Oo, parurusahan ko kayo dahil sa kasamaang ginawa niyo. Ako mismo ang magtitipon sa mga natitira kong mamamayan mula sa iba't ibang lugar kung saan ko sila ipinangalat. At dadalhin ko sila pabalik sa lupain nila at muli silang dadami doon. Bibigyan ko sila ng pinunong magmamalasakit at mangangalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manghihina. At wala nang mawawala pa sa kanila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw na paghahariin ko ang isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan at paiiralin niya ang katuwiran at katarungan sa lupain ito. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ng ating katuwiran. At sa panahong iyon, maliligtas ang Juda at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So sa pag-aaral po natin ngayon ay tutunghayan po natin yung tungkol sa leadership or shepherd, being a shepherd, leader, good leader. Now sa ating pagbasa ngayon ay may tinukoy dyan na dalawang klase ng shepherd o pastol. That is, una, yung masama, at ang pangalawa ay ang mabuti. Pero bago tayo tumuloy dyan, ang konteksto po ng ating pag-aaral ay ito. Ang aklat ni Prophet Jeremiah ay merong 52 chapters. And at the same time, sa chapter 23 verses 1 to 6, kabilang ito sa unang bahagi o part 1 na naglalaman ng mga kwento ng kasamaan sa ilalim ng tatlong hari, Josiah, Jehoiakim at si Zedekiah. At ito rin yung pagkakataon na kung saan yung ministry ni Jeremiah bilang propeta or panguhula niya ay sa panahon ng matinding kahirapan. Kaya nakita niya lahat ang paghihirap ng kanyang kababayan. Now, balik po tayo. Una ay meron ako sinabi kaninang bad shepherds. Ano yung mga bad shepherds na ito? Which is, ito yung sinasabi sa verses 1 to 2. Ano kasi yung ginagawa nila? Kaya nga tinutulan ni Yahweh ang ginagawa ng mga pastol. Kasi, una, ang ginagawa nila, dinadaya nila or nililigaw. Pangalawa, pinagwawatak-watak. That is why, dahil nga tinutulan ito ni Yahweh, inilahad ni Yahweh ng Diyos na parurusahan niya yung mga masasamang pastol na ito. Huhusgahan niya sila ng walang awa. Ito yung sinabi niya. Parurusahan ko kayo dahil sa kasamaang ginawa niyo. Ayan, so parusa, sinabi diyan, huhusgahan sila, and then walang awang parusa. Sumunod, kung ganyan ang mangyayari sa masamang pastol, ito naman ang sa mabuting pastol. Sa verse 3, ang mga ito ay meron siyang tatlong pangako ng Diyos ang tutukuyin dito. 1. Unang pangako ng Diyos sa verse 3. Ibabalik sa tinubuang lupa ang mga watak-watak na bayan ng Diyos at doon sila dadami. Sumunod na pangako ng Diyos sa verse 4. Maghihirang siya or maghihirang ng responsableng pastol na may malasakit at mangangalaga sa kanila. So magtatalaga siya ng isang mabuting pastol, that is responsible. At pangatlo, sa verse 5,
Pipili siya ng isang matuwid o righteous na pastol mula mismo sa angkan ni David. Kaya itong leader na ipipiliin ng Diyos ni Yahweh siya ay mamumuno sa bayan ng Israel ng may karunungan, katarungan, at katuwiran. At the same time ay pangungunahan niya ito ng mapayapa. Dahil ito kasi ang mga pangangailangan, itong apat na nabanggit ko, ay kailangan ng bayan ng Israel na leader na may karunungan, may katarungan, may katuwiran, at may mapayapang leader. Ito kasi ang kailangan talaga nila. Siyempre, kailangan talaga nilang may tatayong mabuting leader. Lalong-lalo na kung napapaligiran or nasa panahon ng matinding kahirapan. Kailangan nila na may tatayo. Now, ito ang reflection po natin ngayon. Tignan man natin sa ibang sulak ng ating bahay o ng ating salamin. Ikaw, tayo ay leader. In one way or another, we are a leader. At sa pamumuno bilang isang leader, mayroon tayong magandang hangarin na pagkaisahin, i-unite ang isang community or even sa loob ng ating family. And hangarin din natin na ang bawat isa, especially sa family, ay makaramdam ng security. Secured ka sa kung ano meron ka. At siyempre, bilang leader sa pamumuno, ay hindi ito dapat yung magiging reason para ma-disunite or magkawatak-watak at mabiktima ang ibang mga tao, yung mga inosente. Kaya ka nga naging leader dahil alam mo kung ano yung magandang hangarin ng Diyos para sa iyong community, para sa loob ng iyong pamilya. So, anong po makikita natin or paano natin makikita na mayroong good sign of leadership ang isang tao? Or even sa loob ng kanyang pamamahay. Number 1, hindi siya nawawala ng pagkain. Totoo yan. Dito nga sa ating Bible, sa ating pagbasa, mismo sa mga prophets na ginamit ni Yahweh, ng Diyos, hindi nawawalan ng pagkain tuwing merong mabuting hari or mabuting leader na tumatayo para sa bayan ng Diyos. Yan ang isang security, food security. So, abundance of food, dapat marami kang pagkain or inumin. At ang tao ay namumuhay ng may kapayapaan, nagkakaisa, at secured sa bawat isa. Maganda yung ugnayan sa bawat isa, may harmony. Yan. Okay. Kung ganun pala ang leader, ito ang tanong ko ngayon sa inyo. Ano ngayon ang nakikita natin sa kasalukuyan sa present leadership na meron? Well, either be in the government, sa school, sa bahay, sa church, kahit saan. Observe natin yan. And then, i-observe din natin ang ating sarili. Ano bang klaseng leader ako? Sabi ko nga kanina, in one way or another, leader tayong lahat. Indifferent sa magkakaibang aspeto. So, ang reflection natin is, dapat bilang isang mabuting leader, may hangarin ka, may maganda kang hangarin na pagkaisa, may unite, siyempre, at harmony, in harmony yung kapwa mo. Alam mo kung ano yung maganda, alam mo yung mabuti, alam mo yung masama. At at the same time, hindi mo gagamitin ang iyong leadership position sa masama para mang-apak ng ibang tao. So, dahil dyan ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bye! See you next time!